Yan ho kasi ang problema dito kay Janet Garin. Masyado ho siyang nagpapahalata. Huwag ho kayong mag-abogada para dito kay Saldico. Mabuti pa, hikayatin niyo ho siyang umuwi na ng Pilipinas. Di ba? At dito rin ho sa video na to, pouch reveal ho tayo. Ika nga, pitaka reveal ho tayo. Aalamin ho natin na sabay-sabay kung ano ang laman ng pitaka nitong si Sara Diskaya. Pero bago yan mga kababayan, isa like at subscribe. Napakasaya na ho natin yan. Sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin yung join button. Nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho kagad tayo dito kay Sara Diskaya. Wala nang intro-intro. Ika nga, game. Tapos alam ko parang ano to yung Sara wallet. Sara ang ano nito. Parang design niya. So zippy wallet lang siya. Sara yung design niya, kaya yan ang binili niya. Ayos. Ano, pinadesign mo talaga yan para sa sarili mo? Ano ba? Oh, game. So inside, syempre, pera. Wow. Grabe naman yan. Sana oil. Grabe ang dami laman ng pitaka ni Sara Diskaya. Ibang klase. Yung wallet ko. Ibang klase ha. Ano pa lang ho niya, kumbaga, daming cash. Mayaman ho talaga. Big time ho talaga itong si Sara Diskaya. Lipat na ho tayo. Dito sa kaarawan itong si Sara Diskaya kasi ang ano ho dito, hindi naman ho kayang arkilahin, ika nga, o imbitahin itong mama na to kung wala ho silang pera. Panoorin nyo ho ito mga kababayan. Diskaya! Hey, Diskaya! Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Oh, may paganyan-ganyan pa, di ba? Hindi nyo naman ho ika nga maaarkilaya ang si Andrew E. Kung bibigyan nyo lang siya ng 500,000 piso. Di ba? Siguro birthday ito ni Sara Diskaya o birthday ng party-party sa pamilya nila. Ang iniimbitahan ho nila hindi basta-basta. Andrew E. ho mga kababayan. Ganyan ho kalupit ako. Naku-curious talaga ako. Sa totoo lang gusto kong malaman kung sino-sino yung mga politikong pinagbibigyan ng pera nito pagkapanahon ng kampanya. Gusto ko malaman, mga kaalyado natin, mga hindi nating kaalyado, sino-sino nga ba? Kasi hindi lang ho ito yung mga kakilala nila sa DPWH. Kasi mag-uumpisa ho yan kung sino ba yung mga kakilala mong politikong nakaupo. Yun ang magpapadrino sa'yo sa loob ng DPWH, di ba? Kaya sino-sino kaya yung mga binibigyan nila ng campaign donation, di ba? Nagbibigay sigurado yung mga yan. Nagkukurious tayo si Marcos Jr. ho kaya hindi binigyan itong mga Diskaya na to. O nung hindi 2020 to nung nagdaang midterm election, wala ko kaya natanggap ang alyansa ng mga mambubudol dito sa mga Diskaya na to. Again, small fish lang ho yung mga Diskaya na yan. Yung mga big fish, kung tawagin, yung talagang big time, yung talagang pinanggagalingan, yung daluyan ng pagpapala, daluyan ho ng pagpapala, nandyan ho sila sa House of Representatives. Kumbaga, itong mga to, nasa buntot na ho sila. Sila na yung pinakadulong makakatanggap ng biyaya galing sa House. Sino nga ba ang dito, ang most guilty dito? Pinakauna si Marcos Jr., siyempre siya presidente. Nangyari lahat ng ito sa kanyang panunungkulan, sa kanyang pagiging presidente. Pangalawa, mga congressman, sila yung mga nag-allocate, nag-insert ng budget. Doon pa lang papasok ang DPWH. Tapos yung mga kontratistang kontraktor. Di ba? Pinakahuli ho itong mga kontraktor na to. Pero ang matindi pa ho dito, pagdating dito sa pangalawa, yung talagang masisiba sa pera ng mga congressman, kongresista na, kontratista pa. Nandyan yung mga kongresista na di umano nagmamay-ari ng mga construction company na kumukuha ng proyekto sa pamahalaan. Nandyan yung Hi-Tone, nandyan yung Sunwest, yung ama nitong anong pangalan to? Rog Gutierrez. Marami ho sila dyan sa House of Representatives. Totoo yung sinasabi nitong si Mayor Benjamin Magalong, talagang maraming kontratistang kongresista dyan. Tuloy natin. Lipat na ho tayo dito kay balik na ho tayo dito kay Janet Garin. Kay Janet Garin na ho tayo. Game. The flood control programs na atin pong popondohan para sa taong 2026. So, with the permission of the body, we'll accommodate one more interpellator before we break for lunch. Deputy Speaker Janet Garin.
You have the floor. Yan ang Thank gusto you ko. very much, Madam Chair. Pagtanongin si Janet, Magandang umaga, Secretary kayo naman, Vince and oo. the DPWH family. Secretary Vince, I know it was not yet your time, but may we ask the opinion of the DPWH? Alam naman natin marami at malaki ang kailangan, pero hanggang dito lang ang nakakayanan ng pondo ng Pilipinas. May I inquire how the allocation is distributed throughout the country? Do we consider the geographical area, geographical size, and the population, and what are the other parameters? Madam Chair, if with your permission, may I ask Undersecretary Cabral to respond to that, because I think there's Your some Honor. form you got to this, which Your Honor, I Mr. must Chair. admit I'm not very familiar with yet. Thank you, Secretary. Your Honor, Mr. Chair, yung past budget po, well, even in the current budget preparation, Si Cabral, we consider the submission of the regional offices on the regional budget proposal, where they rank their priority projects wish list, and the instruction of the former Secretary Bonoan is to coordinate this with local government units and other stakeholders for endorsement by the Regional Development Council. And then po, meron pong consideration, yun pong ang formula na pinagawa ni Secretary based po dun sa among factors po, yung population, land area, infra density. May konti pong premium yung top 20 poorest provinces, yun po, and contribution to GDP yata. So yun po yung baseline. Ibig po sabihin, wala pong bababa. Madam Chair, if I may, pasensya na po, Yusek Cathy. May nasabi ka kasing may konting premium. In other words, the formula is not fixed. Po? Ang formula mo for the computation of ceiling ay hindi fixed. Hindi, depende po dun sa mga factor na yon. Tapos it's an algorithmic formula. Yun pong legislative district ceiling ay na-consider po noong 2023, yun po yung the same legislative ceiling na ginagamit Precisely, po. Madam Chair. Yung tanong ko, how did you reach that ceiling? Because listening to your answer, tila parang depende sa discretion ng isa or a few people ang nagiging ceiling. Yun So if pong- you can go direct to the if you can answer direct to the point, what is your formula of computing the ceiling on allocating the resources of the Department of Public Works and Highways? Meron pong algorithmic formula na ginawa noong 2023 na diniscuss po ni Secretary Bonoan sa House leadership, including party leaders. At yun po ay inadjust po ng House of Representative. Madam Chair, if I may, pasensya na Yusek Cathy kasi sayang yung oras ko. Ang pag-compute niyo po ng ceiling ay base pa lang sa NEP. Hindi pa dumarating sa Kongreso, wala ka pa nakakausap na party leader or whoever. Kaya yung computation nanggagaling sa opisina mo. Opo. So ibabalik ko po ang tanong, how do you compute the ceiling? Uulitin ko, ganito karami ang kailangan ng Pilipinas, ganito naman limitado ang pondo. How do you allocate the ceiling? Please give us the formula kung meron or wala. Meron po. We can give you, Your Honor, the formula. Please mention or state the formula. It's actually a write-up. Nagsimula po to sa... Okay. Yun pong formula, meron pong part 1, equitable minimum allocation per region. So each region will receive a minimum basic budget allocation for equal opportunity for development. This is equivalent to the historical minimum allocation that regions receive from DPWH in the past formula. So yun po yung part A. The lowest among the average regional DPWH allocation from 2017 to 2022 over the average total DPWH allocation from 2017 to 2022. At ito po, ang computation po, so bawat region may computation. Ang lowest po na compute ay 3.8%. So for 2023 po, at yun ang ginagamit taon-taon, the historical lowest allocation per region times the 2023 DPWH budget for regional distribution. Yun po yung para sa part na yun. Doon po naman sa minimum for infrastructure budget per person. So depende po ito sa population. Formula for historical minimum infrastructure budget per person per year.
lowest is equal to lowest among the average DPWH regional allocation in 2017 to 2022 over the population of the region. Ang lowest po na nakuha sa region or A is 3.10, 3,100 per person per year. At yan po yung ginamit to compute the minimum per capita infrastructure allocation is equal to the historical lowest infrastructure per person per year times the region's total population. Yung next part po is the minimum infrastructure density per square kilometer for distribution towards balanced growth. Yung Madam areas Chair, in the interest of time, can the Undersecretary confirm that the first district of Iloilo, despite a very huge geographical area and a high population with a huge density, got one of the lowest allocation over the years? Ma'am, may I continue muna to Hindi. Yeah, sige. Ito kasing si Janet Gary, patapusin mo muna, papunta na siya doon sa punto ng tinatanong mo. Ito talagang si ate, oo. So yun Huwag ganun. yun pong next parameter po, areas that have higher geographical space. So land area po to, minimum infrastructure density per square kilometer for distribution towards balanced growth. Ang formula po for infrastructure density is equal to the lowest among the average DPWH regional allocation 2017 to 2022 over the total area in square kilometer. Ang lowest po, historical lowest annual infrastructure density times the region's total land area. Yung region muna po, 642,000 per square kilometer times the region's total land area. So yun pong tatlong parameter na yun po yung parameters 1A, 1B, and 1C identified options for the minimum DPWH regional budget allocation as general guidelines. So among dito po, kinuha po yung largest among those three parameter. Meaning, minimax po ang parameter. So, nagkaroon po ng consideration yung poverty in terms of regions with poverty incidence higher than average 25.9% and within the first standard deviation. Medyo technical po eh. Bottom line, although mahaba po, nagkaroon po ng algorithmic computation, nag-run po. Kunyari, mag-run ka ng 400 o 500 billion. And then, present po ni Secretary sa if I recall, nag-present po siya sa House leadership that time, tsaka sa mga party leaders po. At nagkaroon po ng adjustment yung House of Representatives that time, yung leadership. And then po, nagkaroon po ng readjustment. Yun po yung tinatawag ni Secretary na NEP restored. So yun po yung take-off sa legislative district ceiling. Yun pong NEP restored na in-adjust naman po ng leadership ng House that time. Yun po yung pinagsimulan ng National Expenditure Program, Your Honor. So, Madam Chair, may I request Yusek Cabral to submit that document to the committee? Because sa pagkahaba-haba niya, ang nakikita ko, and I hope Sec Vince will agree with us, there is no definite formula. And that is the problem. It becomes subject to personal decision of a few. Moving forward, meron din po kayong allocation, Madam Chair, Secretary, na parang yung allocation is 70-30 or 60-40. Meaning 70% of the allocation of that constituency or that geographical area goes to national roads. I agree with that initially. However, nung nasa grounds na at i-connect ko ito dun sa mga problema ng ating mga kasamahan kanina. Kasi kapag pinilit na dun lang sa national road na pupunta yung pondo, yung mga daan na maayos ay pilit paulit-ulit na inaayos. However, example in my area, the Iloilo Antique Road is being maintained. Pero marami pa ang pwedeng mga bayan sa likod. You have Tubungan, Igbaras, Niagaw, San Joaquin na pwedeng mag-cut papunta sa Antique, sa Kalibo. And there are a lot of roads that remains uncemented, hindi konkreto. And the problem is, if I may, and I hope the Honorable Secretary, I know he's very open-minded, will look into this. Kasi yung una, kapag tiningnan mo, walang mali siya. 70-30. O dito nyo lang ilagay sa national highway nyo. Etong 30% lang para sa secondary roads. What happens?
Either pipilitin ka na ipa-aspalto ang palagi ng inaaspalto or ipasemento at gigibain ang maayos na semento at uulitin. Pagkatapos, mapipilitan ngayon na bulk of that funds will be spent on flood control projects because flood control areas are within the gambit of priority 70%. In other words, kung sasandalan lang natin ng FMR or yung LGU, hindi tayo makakaangat. And that is why my appeal to the Department of Public Works and Highways, do away with this formula. Kasi kapag napondohan na ng ilang taon ang highway na yan, bakit hindi natin ipasemento yung mga alternative routes? Papunta ng UP Visayas, papunta ng airport, papunta ng pier, papunta ng karatig na mga probinsya, where our farmers can bring their products and even insurgency can actually be solved. I get the wisdom of the Honorable Secretary if he is amenable to doing away with this. Kasi pasensya na po, maganda tingnan sa harap, pero yun ang nagiging bottleneck at napipilitan ilihis at ilipat ang pondo sa napakaraming walang kwentang flood control projects, though I am saying marami naman yung nasa tama. Madam Chair, maraming salamat po. Actually, to be quite honest, Madam Chair, nung una pong pinagawanag din sa akin itong formulang to at hindi ko din po maintindihan. So Yeah. I think we agree with the Congresswoman Garin that we need to simplify this. And to me, Madam Chair, it's quite simple kung ano po ang mga area na malalaki, ibig sabihin kailangan ng kalye, populated, kailangan ng mga citizens ng kalye, dapat po i-simplify na lang natin ang formula na ito. I think this formula is really meant to confuse, to be quite honest. No, ang komplikado po siya, parang sadya po ata yung pagiging komplikado nitong formulang to at kailangan po natin i-simplify. Unfortunately, Madam Chair, I must be upfront with the committee that for the 2026 budget, mukhang hindi na po natin i-implement itong bagong formulang ito dahil kailangan pa pong i-review ito, kailangan po pong aralin, hindi po madali ito. So, pero makakaasa po kayo na isi-simplify po natin ito for the succeeding budgets. Maraming salamat po. Yeah, thank you very Madam much, Chair. Secretary. Kung papayagan niyo lang ako, it's not only meant to confuse. It's meant to confuse, restrict, and shift away and ilihis yung pondo dun sa mga hindi naman sana kailangan. Last question, Mr. Secretary, if I may, Madam Chair. Last question ka na? Napag-uusapan- Damihan mo pa. Ikaw naman. Ikaw lang inaabangan namin dito. Sa totoo lang eh. Kasi Oh, kanina, tuloy mo. ang dami-daming kailangan, kulang ang pondo. Will the Secretary agree na talagang Oh. tanggalin na mapondohan ng Department ng DPWH Alam nyo bakit nag-iiyak yan si Janet Garin? Siguro hindi gaanong napondohan yung Iloilo. Kaya kailangan next time pondohan nyo para wala nang Janet Garin na mag-iiyak, okay? Pondohan nyo na. funds, ang rock netting? Yan, Rocknet. Absolutely po. Cat's eye, Absolutely po. Katsay, yan. yung paulit-ulit na pag-aaspalto sa mga maayos na daan. Yan. Tama po yan. Kapag maayos po ang daan, hindi po dapat yan i-overlay. Will the Honorable Secretary allow us to Dami yung ganyan. Sa totoo lang, nakakabuisit. Nakakabuisit. Pagka nagda-drive ka, nakita mo ang ganda ng daan. Simento. Simento, wala nang mas titibay pa sa simento. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Wala nang mas titibay pa sa simento. Maya-maya, bagong gawa lang, naalala mo, mga 1 taon pa lang nagawa yun eh. Ginandahan yung pagkagawa. Maya-maya, ina-aspalto nila yung magandang daan. Anong trip to? Ang ganda ng daan ba niya ina-aspalto? O di naman ho kaya para, akala nila mga tanga yung mga tao eh. Akala nila yung tipong, sige, aspaltoin natin para masaya. Hindi masaya. Kasi pagka umulan lang ng konti, nababaklas yung aspalto na yan. Pagka nagkaroon ng maliit na yung ukayan sa mismong daan, tuloy-tuloy na ho yun, lalaki, lalawak, lalalim. Yung problema dyan sa asfalto na yan. Pagka nangyari yun, nandiyan na naman yung mga kontraktor, gagawin na naman nila. Di ko natin malaman, kahit anong tibay pa ng asfalto, kahit ano pang grade A, ano pa yung class A, o kung ano pa yung ganda niyan, pagka nabasa yan, masisira at masisira yan. Yan ang sigurado natin dyan.
Di ba? Lalo na dito sa Pilipinas, yung quality ng mga asfalto, di ba? Mabasa lang ng konti, sigurado. O, panahon ng tag-init, walang problema. Kung nasa disyerto ka, kung nasa lugar ka na hindi umuulan, okay lang, mag-asfalto ka. Yung all year round, hindi umuulan, magtatagal yung asfalto na yan. Pero pagka umulan na, yan na, mag-uumpisa na yan. Pagka merong isang batong natanggal dyan, isang grabang natanggal dyan sa asfalto na yan, pagka yung graba na yung gumulong-gulong, gumawa ng maliliit na uka, yun na yun, sira na yun, sigurado. O pero yan, pagka yan, all year round, walang ulan, walang problema ang asfalto, maganda asfalto. Nasabi ko sa inyo, maganda yan. Pagka hindi umulan, pero pagka umulan na, pasok na, Sardiskaya, ikang. To appeal na yung dun sa road users tax, instead of spending it on all signages, stickers, cat's eye, ilagay na lang po sa street lights or solar street lights ng national highways. Kasi Yan. nasa GAA po kasi, kasama pa rin yung mga signages na iba. But of course, if you all invest that on lighting, mas maliwanag, mas konti ang aksidente. Pwede po yun, Madam Chair. Mr. Secretary, with your presence, can you assure us na hindi na mauulit? Kasi paulit-ulit ng ilang taon, I think this goes back to 2019. Ngayon, andyan dyan sa 2026, yung sinasabi nating mga line item, pero tila may kontrasenyas. Example, flood control project na merong package 1, package 2, package 3, the same section, the same amount. Section 1, Section 2, Section 3, the same package, the same amount. At meron pang isang kontrasenyas, yung mga amount na tila magkaiba or nakakapagtaka. Let's say 149,750,000, 48,500,000. Ever since, in my 6 years of terms in Congress, kapag merong pondo, binibid naman yan, it's actually rounded to the last zero. Pero ito, merong mga items at paulit-ulit yan for the past years na merong tila 4, 5, 750 or 500. Those figures that are there in various areas in the whole country, not limited to one province, not limited to one district, but if you review the budget for the past several years, it is being implemented in the same areas. Kung meron mang mali siya or wala, yan ang ating dapat tingnan, but precise for us to say that if the Honorable Secretary will allow us to do away with these seemingly coded projects, then DPWH can have funds that can be spent on needed projects. Opo, I think pwede po ito. It will just take a lot of, because ang dami po nito, no? Kumpara sa 2026, we will try our best po na linisin ito at total na lang yung mga proyektong ito. Halimbawa po, kung sa isang project po, tatlo na either phase 1, phase 2, phase 3, o segment 1, 2, 3, na tigwa 148, 147, etc. Ito total na lang po. Ma'am, just to clarify, yun po ang sinasuggest po, Madam Chair, sa amin. Kung yun po, pwede daw pong gawin yun. Thank you, Mr. Secretary. Of course, I submit to the wisdom of the Committee on Appropriations, but I will be putting forward a motion that the apparently coded, itemized list in the NEP 2026 of DPWH be all realigned to needed projects rather than wanted projects. Absolutely, Madam Chair. Maraming salamat, Mr. Secretary. Good luck. We will. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito kay Siyempre Janet Garin, pagka Janet Garin ho muna. Tuloy ho natin yung nag-abogada kasi dito si Janet Garin kay Saldico eh. Di ba? Kaya naman kailangan ho natin ituloy ito. Tuloy ho. Abogada ni Saldico, game. Tuloy ho natin, game. Speaker and Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Congresswoman, we need to talk about the 2026 budget. So many issues there. But before we go there, just to end this first topic, kailan ho iimbitahin si Congressman Zaldico? Number one. Follow-up question, where is he? Has he been attending any of the sessions? I saw him in the initial session. I saw him. When will he be invited? What I was hearing from the chairman was that he will be invited. They did acknowledge that he was abroad
and they sent message, and my understanding is that he will be back. So that's the limitation. I'm not part kasi of the chairman of the Tri-Committee. Kaya talagang maganda rin magpakita si Congressman Saldico. Maganda at importante. But Yes, why would a legislator be abroad now that you have session at kakaumpisa lang po? Well, I'm not sure. No, I'm not sure if it's for health reason or hindi ko alam. Parang narinig ko yata parang may anak na parang I'm not sure. No, parang may dinala na anak na. Hindi ko sigurado kasi that was being discussed. Alam mo yan. Siguro kayo naman, shadow ko. Okay, ako na magsasabi, Ma'am Pinky. Nasa Amerika siya ngayon. 90/60 yung presyon niya. Sa dami ng pera mo, talagang bababa yung blood pressure mo. Naknanto ko Yaman-yaman niya si Saldico. Just even before the hearing. Tingin ko tama yung teorya nitong sila Ma'am Sastrogando Saso. Na talagang yung mga nakinabang kay Saldico ng mga politiko, sila din ang nagpalaya sa kanya. Real talk sila din. Sila din yan. Sila din yan. Yung mga senador, congressman na kumita dyan sa flood control na yan, para hindi magkabistuhan. Alam nga pagka pinaupo mo si Saldico dyan, kakantin sigurado di ba? Sasabihin niya, nalalaman niya kung sino nabibigyan dyan. Malamang sa malamang. Si speaker pa nga nagsabi na maglilo ka muna, punta ka muna ng Amerika. Malamang sa malamang, di ko sinabing siya malamang sa malamang. Okay. So, definitely he will be invited. Okay, we'll leave it at that 2026 budget. There's a lot of concern. Even the president, even Secretary Vince Dizon, I had him here last night. At sabi nga niya, bubusisiin niya yung buong DPWH budget dahil there are some congressmen, I think it was Congressman Marcy Teodoro or Congressman Puno, who actually said there are entries rather in the 2026 DPWH budget that were already either done or completed. Duplicate entries? O duplicate entries. So sabi po ni Sec Vince, he will look into this one by one. Would that be enough? Or would that be the start? It can help a lot. That's why earlier the party leaders in Congress decided to come up with a unified recommendation to the Speaker. Nakikiusap kami kay Speaker Martin Romualdez to send back the NEP to DBM. Kasi narinig naman natin ang Presidente, very clear yung direction niya. Bawat piso na binabayad natin sa ating mga buwis ay mapunta kay Juan at Maria de la Cruz. And the President said, do not mangle my budget. We respect that. At tama din siya. Kaya lang, nung kami rin nalilito rin kami when we were hearing all this news, bakit napunta doon ganun kalaking pondo sa Bulacan? O bakit doon sa, I'm not sure if I was hearing Tarlac, or yung mga ibang areas, no? Kami rin mismo nagtataka. So, in 2026, we tried looking at the budget, dissecting the budget, and nasa NEP na siya. Kaya ang sinasabi ko kay Congressman Toby Chanco, magtulungan tayo. Okay, let's consider your advocacy. But parang sakit yan You cannot just treat the symptom. You have to look at the root of the cause so that the illness will be cured forever. We do not need a temporary solution. We need a... Walang cure forever dyan. Kahit na pang ayos nyo sa sistema, sa ayaw sa gusto nyo, gagawa ng paraan yung mga magnanakaw para continuous yung laban natin sa korupsyon. Wala namang silver bullet na pagka ginawa natin yung mga hakbang na yan, magiging okay na lahat. Wala, kalokohan yan. Pambubola yan ni Janet Garin. Ang atin dito, panagutin muna natin yung mga dapat panagutin para masampulan natin yung mga susunod na gagawa niyan. Pagka kasi, yan yung kumbaga, sampulan mo sila, pakitaan mo sila. Pagka merong ginawa nila yung kalokohan na yan, mangyayari sa kanilang nangyari dito kay Saldico, dito sa mga Diskaya, yun ang atin dito. Pero pagka hindi na walang nasampulan dyan, kahit anong bantay nyo sa budget, gagawa sila ng paraan para makapagnakaw. Permanent cure. And true enough, nakikita mo na itong mga areas ay parang palaging napupunuan. At meron kami mga nakikita na tila parang kontrasenyas. Unfortunately, we cannot pinpoint as of this point of time. What did you see? Give us an example. Okay.
I was in Congress, I've been in government for a long time. Pag meron kang proposed project, the amount would be, let's say, 20 million or 50 million or 100 million or 150 million. Ganun ang denominations. Kasi ibibid naman yan magiging savings ng departamento. But what we saw in 2026 and we are reviewing in 2025, 2024 paatras, merong mga, kunyari, 47,500,000. Merong mga marami yan, pero iba-ibang lugar. Meron namang iba, mga tag 48 million. Parang may message doon sa number because you don't see that one time. You see it across multiple areas. That's what Senator Ping said, right? It's almost as if the numbers, the amount is a code. Would that be correct? Precisely. Kaya nga kasi ay trasenyas. And you cannot call these insertions kasi binibigay na siya, andyan dyan na prior. The good thing there is, if the congressman is very much proactive or the senator is also active, makikita nila, ay, hindi to kailangan dito, dapat natin itong ilipat. Then you solve the problem. Pero minsan kasi, sasabihin na, hindi, may naglagay dyan kasi kailangan hindi mo pwedeng pakialaman yan. So sasabihin mo, ay, hindi pala to pwedeng. And then ngayon, nakikita natin, ito na yung mga lumalabas na ghost project, substandard projects. But how do you link the cost / a code to a legislator? Or is it connected to a legislator? Ganun ho ba yun? Or is it connected to a contractor? I'm not sure if it's... Hindi. Yan ang problema sa iyo, madam. Alam mo yan. Sigurado ka. Sa tagal mo na sa... Ikaw na nga mismo nagsabi, tagal mo na sa politika. Alam mo yan. Connected to a legislator. Pwedeng alam pero hindi talaga naintindihan na ganun yun, especially kung bago. If it's connected... bago, konti lang naman yung bago. Marami bago. But a lot of you have been there for so long. But if... that's why I want to see the process. Ignorance to that is not an excuse of even innocence. But then, nasoplak ka na naman! Nasoplak ka na naman! Ginagawan mo ng excuse itong si Rog Gutierrez. Ginagawan mo ng excuse yung mga anak ng toko. Wag ganon. Ikaw talaga, Kung involved ba ang contractor or kaibigan ni contractor or handler ni contractor, most probably yes. But they cannot do that alone. There should be like linkages within the departments. I'm praying and hoping na wala. Kasi sa DBM din kasi mabusisi yan In DBM, with all humility, I was a member of the cabinet before. Kapag budget call, ang nag-represent ang mga kabinete, kasama mo yung mga direktor at USEC at ASEC mo, marami naman kasing groups yan. Iisa-isahin yan, lalo na yung mga projects for completion. Iba naman yung column ng mga new projects. Pag-uusapan doon, okay, nung sinimulan to, ang kailangan ay 150 million. Napondohan na last year ng 100 million, 50 na lang kulang. Ganun ang usapan So ngayon, kung merong mga project doon na parang, okay, lahat to 47.5 million, 47.5, parang kontrasenyas yan. Ito lahat, mga tag 38 million, 38 million, 38 so, million. Meron ho bang ahente na pumupunta sa Kongreso o ahente na pumupunta sa DPWH? That is what I wanted to extract during the Infra Committee. Kasi ang ini-explain ko nga kay Congressman Tubi at kay Congressman, kaya nga si Congressman Erici understood, sabi niya, i-withdraw ko na lang. Sabi ko, the directors here, the people in DPWH here, hindi natin alam ilan sa kanila yung maiiwan. At kung wala na sila, hindi na masasagot yung aking mga katanungan. And these are pending questions that we need to answer. I'm very happy that DBM, just a while ago, together with Secretary Vince Dizon, said they will review the budget. Kaya lang, sorry, Pigya, parang napaka-imposible na hindi mo makita yung unusual coded numbers. Parang kunyari, magbabudget ka sa bahay mo. Eto, ang sweldo mo, let's say 20,000. 2,000 sa pagkain, 4,000 para sa gasolina. Kasi estimate yan Pero hindi mo sasabihin 2,551. Yung mga ganong exact. And then bakit 2,521? Paulit yan. To the centavo? Yung sa Not to the sa centavo, budget. kasi hindi naman ganun. But to the thousand. Like 147,500. Yung ganun. Or minsan, 147 million. Or mga 49 million. Which I find really odd because when I was looking into the website of the Sumbong sa Pangulo, isa ko nga actually naging tanong, bakit may mga project na 0.21, 0.57? That it's not also veering away from what the original
cost of the project was. But anyway, that's also, sabi nila because taxes, VAT, etc. And then we have I'm to not go sure. back. That's why I wanted, how do they determine the need of each area? Kasi ang nangyayari kasi, much of the powers are lodged with Yusek Cathy Cabral of DPWH. Siya yung sa planning, siya rin yung sa IT. Magsasubmit lahat sa baba, aakyat sa kanya. Siya rin ang bahala sa encoding. Mga tao niya rin ang pupunta, okay, if I'm the agency, and these are the proposals from the directors and the district people, when you submit that to DBM, DBM encodes that in their software. Hindi yan na papel na igugo mo na, i-encode nila on that special matrix that they have. So the people encoding would know whether that is in line with the usual practice or it is a deviation from the usual practice. So that's why there was a part there that you were actually asking the DPWH. I remember your line of questioning was you wanted to find out about the process. Meron kang tinanong, kaya nagtanong nun si Congressman Marcoleta, isn't this a repeat of the question asked by Congressman Erice? Medyo nagkaroon nga din kayo ng heated exchange. And so you wanted to find out about the process. All right. So unfortunately, we've run out of time. So when is the next hearing? And Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat-ingat po kayong lahat. Ngayon lalo na kayong mga panahon. Nag-uulan na naman. Mali natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.